Uh, Magandang umaga po. Welcome you. You're safe today. Welcome po sa mga bagong naligtas ngayong araw. Okay, bago po tayo magsimula, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mahabagin at magpapala, salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagkabay sa amin, aming buhay na Kristiyano hanggang ngayon. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na mag-aral ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na buksan mo ang aming puso at tainga sa salita ng Diyos. Naway maunawaan namin ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng tulong ng banal na Espiritu. Pakiusap, maunawaan namin ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Mula sa simula hanggang sa matapos, kami ay nagtitiwala lamang sa iyong habag at biyaya. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Una, buksan mo ang Biblia, Hebrew chapter 13. Hebrew chapter 13, verse 8. Hebrew chapter 13, verse 8. Okay, 13, verse 8. Hebrew chapter 13, verse 8. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. Si Jesucristo ay siya ring kahapon, ngayon at magpakailanman. We as a man, we are continuously changing. Bilang mga tao, tayo po ay patuloy na nagbabago. But God and Jesus Christ does not change. Pero ang Diyos at si Jesucristo ay hindi nagbabago. Ang Diyos ang aking Diyos sa nakaraan, right? At ang Diyos ay aking Diyos kahit ngayon. At ang Diyos ay magiging aking Diyos din sa hinaharap. Tama ba? God does not change. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Karaniwan ng mga tao sa mundo nangihinayang sa nakaraan. Tama? At nag-alala tungkol sa hinaharap. At inihahambing ang kasalukuyan sa iba. Kaya nabubuhay sila sa pag-iisip na hindi sila masaya. Ngunit ang mga Kristiyano ay iba sa kanila dahil may isang Diyos sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. Isipan natin ang Diyos na pantay na gumagabay sa atin sa nakaraan, kasalukuyan at hinaharap. So, it's really grace of God. God is always the same, past, present, and the future. Kaya ito po ay talagang biyaya ng Diyos na ang Diyos ay pareho sa nakaraan, kasalukuyan at sa hinaharap. He leads us same way, past, present, and the future. Pinapatnubayan niya tayo ng katulad sa nakaraan, kasalukuyan at maging sa hinaharap. Una, pag-isipan natin, Diyos na
gumabay sa akin sa nakaraan. Nakaraan? Yeah. Ito ay Diyos ng Ebenezer. Buksan mo ang Biblia, 1 Samuel chapter 7. 1 Samuel chapter 7. Unang Samuel chapter 7, verse 12. 1 Samuel chapter 7, verse 12. verse 12. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang magkagayoy, kumuha si Samuel ng isang bato at inilagay sa pagitan ng Mispa at ng Sen. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer, sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Tinawag ang pangalan nito na Ebenezer. Sapagkat sinasabi niya, hanggang dito'y tinulungan tayo ng Panginoon. Ang ibig sabihin ng Ebenezer ay bato ng tulong. Okay? Noong panahon ni Samuel, nagkaroon ng tingmaan sa pagitan ng Israel at ng mga Filisteo. May tingmaan. Noong panahon iyon, sa tulong ng Diyos, natagtagumpayan nila ang tingmaan. Pagkatapos ay nagtayo sila ng isang bato at tinawag itong Ebenezer. Okay? Verse 7, same chapter, 7, verse 7 hanggang 11. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Nang mabalitaan ng mga Filisteo na ang mga anak ni Israel ay nagtipon sa Mizpa, umahon laban sa Israel ang mga Panginoon ng mga Filisteo. Nang mabalitaan iyon ng mga anak ni Israel, sila ay natakot sa mga Filisteo. Sinabi ng mga anak ni Israel kay Samuel, "Huwag kang tumigil ng pagsamo para sa atin sa Panginoon nating Diyos, upang iligtas niya tayo sa kamay ng mga Filisteo." Kumuha si Samuel ng isang korderong pasusuhin at inihandog bilang buong handog na sinusunog sa Panginoon. Dumaing si Samuel sa Panginoon para sa Israel, at ang Panginoon ay sumagot sa kanya. Samantalang si Samuel ay naghahandog ng handog na sinusunog, lumapit ang mga Filisteo upang lumusob sa Israel. Ngunit ang Panginoon ay nagpakulog ng isang malakas na kulog ng araw na iyon sa mga Filisteo at nilito sila. Sila'y nabuwal sa harap ng Israel. Ang mga lalaki ng Israel ay lumabas sa Mizpa at hinabol ang mga Filisteo at pinatay sila hanggang sa ibaba ng Betkar. Right? Israel defeated the Philistine by God's help. Tinalo ng mga Israel ang Filisteo sa pamamagitan ng tulong ng Diyos. Nakuha ng Israel ang tulong ng Diyos sa pamamagitan ng pagdaing sa Diyos at pag-alay ng kompletong handog na sinusunog. Makakakuha din tayo ng tulong ng Diyos sa pamamagitan ng panalangin at devotion. Anyway, we need to understand the God of Ebenezer. Ganito man, kailangan nating maunawaan yung Diyos ng Ebenezer. At ang Diyos mismo ang tumulong sa Israel noong Exodo mula sa Egypto. Sa tulong ng Diyos, umalis sila sa Egypto at tumawid sa dagat na pula at nanirahan sila sa ilang sa loob ng 40 taon. Ang kanilang buhay sa ilang ay imposible nang walang special na tulong ng Diyos. Let's check what was the God's help at that time. Tingnan po natin kung ano yung naging tulong ng Diyos sa panahong iyon. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8. Deuteronomy chapter 8, verse 4. Deuteronomy chapter 8, verse 4.
chapter 8, verse 4. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Ang iyong suot ay hindi na luma, hindi na maga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. 예, ang iyong suot ay hindi naluma. 예. Sa loob ng 40 taon. Kaya? Yeah, can you wear your clothes for 40 years? Kaya nyo bang isuot yung damit nyo sa loob ng 40 taon? Yeah, hindi kaya, tama? Yeah. Hindi nabaga ang iyong paa sa loob ng 40 taon. Yeah. Ang kalsada sa ilang ay isang malubak na daan at imposibleng hindi bumukol ang mga paa ng walang tulong ng Diyos. Tama ba? It was a really special help of God. Ito ay talagang espesyal na tulong mula sa Diyos. And also, verse 15 and 16, 15 and 16, same chapter 8, verse 15 and 16 also, basahin po natin ng sabay-sabay. Na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandag na ahas at mga alakdan, at tigang na lupa na walang tubig, na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa batong kiskisan, na siyang nagpakain sa iyo ng mana sa ilang na hindi nakilala ng iyong mga ninuno, upang kanyang papagpakumbain at subukin ka at gawan ka ng mabuti sa bandang huli. It explains what's the place, the wilderness. Ipinaliwanag dito kung ano ba yung lugar ng ilang. Verse 15 said, right, na siyang pumatnubay sa iyo sa malaki at kakilakilabot na ilang na mayroong mga makamandang na ahas at mga alakdan. At tinang na lupa na walang tubig. Tama? This is a really difficult place to live, right? Ito po ay talagang napakahirap na lugar upang mabuhay. But at that time, God helped them, right? Pero sa panahong yun, tinulungan sila ng Diyos. Na siyang nagbigay sa iyo ng tubig mula sa patong kiskisan. At na siyang nagpakain sa iyo ng manna sa ilang. Masasabing special na tulong ng Diyos ang nagdala ng tubig mula sa matibay na bato at nagpakain ng manna mula sa langit. Tama ba? Special na tulong ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, Nehemiah chapter 9. Nehemias chapter 9. Nehemiah chapter 9, verse 19. Nehemias chapter 9, verse 19. Chapter 9, verse 19. 19, okay. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Ikaw, sa iyong dakilang kaawaan ay hindi mo sila pinabayaan sa ilang. Ang haliging ulap na pumatnubay sa kanila sa daan ay hindi humiwalay sa kanila sa araw. Maging ang haliging apoy man sa gabi na nagbigay ng liwanag sa kanila sa kanilang dapat lakaran. Ikaw ang Diyos. Sa iyong dakilang kaawaan ay hindi mo sila pinabayaan sa ilang. Ang haliging ulam na pumanubay sa kanila sa daan ay hindi humiwalay sa kanila sa araw. Daytime in the wilderness, it's very hard, right? It's very hot in the wilderness daytime. Sa araw po, sa ilang ay napakainit. Because of a strong sun ray, right? Dahil sa sobrang tinding sikat ng araw. That's why God
may cover the sunlight by the ulap. Kaya naman tinakban ng Diyos yung araw sa pamamagitan ng ulap. At maging ang haling apoy man sa gabi na nagbigay ng liwanag sa kanilang tapat lakaran. Yeah, in the wilderness nighttime, it's very cold. Sa ilang kapag gabi ay napakalamig. That's why God helped them by making the pillar of fire. Kaya naman, tinulungan sila ng Diyos sa paggawa ng apoy. Yeah. Nagkaroon ito ng special na protection mula sa Diyos. Naranasan ng Israel ang Diyos ng Ebenezer ng hindi mabilang na beses sa kanilang kasaysayan. Tama po ba? Yeah. Maging sa ating buhay pananampalataya, tulad ng buhay sa ilang, laging may special na tulong mula sa Diyos. Yeah. Sa Biblia, naranasan din ni David ang tulong ng Diyos sa lahat ng kanyang kapigatian. Buksan mo ang Biblia, 1 Kings chapter 1. Unang Hari chapter 1. Verse 29, 1 Kings chapter 1, 29. Unang Hari chapter 1 verse 29. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Sumumpa ang hari na nagsasabi, habang nabubuhay ang Panginoon na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan. King David said this word before his death. Sinabi ni Haring David yung mga salitang ito bago siya namatay. He reflected his life. Sinalamin niya yung kanyang buhay. He really suffered a lot of oppression in his life, right? Talagang nagdusa siya ng maraming kapighatian sa kanyang buhay. Yeah. Then it's his conclusion. Yeah. Kaya ito yung kanyang nasabi. Yeah. Habang nabubuhay ang Panginoon na tumubos ng aking kaluluwa mula sa lahat ng kagipitan. Lahat ng kagipitan, right? Yeah. It was a complete God's help. Ito ay talagang ganap na tulong ng Diyos. Yeah. Ang maging sa buhay ni Apostol Pablo, laging kasama niya ang tulong ng Diyos. Buksan mo ang Biblia, 2 Timothy chapter 4. Ikalawang Timoteo chapter 4. 2 Timothy chapter 4. Verse 17. Ikalawang Timoteo chapter 4 verse 17. 17 and 18, verse 17 and 18. Okay. So basahin po natin ng sabay-sabay. Ngunit ang Panginoon ay tumindig sa tabi ko at ako'y pinalakas niya upang sa pamamagitan ko ay ganap na maipahayag ang mensahe upang mapakinggan ito ng lahat ng mga hintil. Kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa at ako'y kanyang iingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Sumakanya nawa ang kaluwalhatian magpakailanman. Amen. Yeah. As we know, Apostle Paul also really suffered a lot of oppression. Gaya ng nalaman natin, si Apostol Pablo ay talagang nagdusa ng kapighatian. Yeah. Verse 17 said, right? Kaya't ako'y iniligtas sa bibig ng leon. Yeah. Verse 18, ako'y ililigtas ng Panginoon sa bawat masamang gawa. Yeah. At ako'y kanyang ingatan para sa kanyang kaharian sa langit. Yeah. Even though Apostle Paul suffered a lot of oppression, every time God helped him, right? Sa tuwing dumaranas si Apostol Pablo ng kapighatian, lagi siyang tinutulungan ng Diyos. God delivered him from all the oppression. Iniligtas siya ng Diyos sa lahat ng kapighatian.
kung babalikan natin ang ating buhay na Kristiyano, natatanto natin na ang Diyos mismo ang tumulong sa atin. Tama po ba? Kapag alam natin yon, malalaman din natin na ang lahat ay biyaya ng Diyos. Lahat ay biyaya ng Diyos. 1 Corinthians chapter 15. Unang Korinto chapter 15. 1 Corinthians chapter 15 verse 10. Unang Korinto chapter 15 verse 10. Chapter 15 verse 10. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit sa pamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako, at ang kanyang biyaya na ibinigay sa akin ay hindi nawawala ng kabuluhan. Sa halip, ako'y naglingkod ng higit kaysa kanilang lahat, bagaman hindi ako, kundi ang biyaya ng Diyos na nasa akin. Sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos, ako ay ako. Ako ay ako. Ngayon. Right? Kung wala sa atin ang Diyos ng Ebenezer, wala sana ako sa kinaroroonan ko ngayon. Sa gitna ng lahat ng pag-usik, pagdurusa at karamdamang naranasan natin matapos tayong maligtas, may malinaw na tulong mula sa Diyos. So, after salvation, reflect your life. Kaya pagtapos ng kaligtasan, suriin mo ang iyong buhay. You can understand the God of Ebenezer. Kaya mauunawaan mo yung Diyos ng Ebenezer. God really helped you until now, right? Talagang tinutulungan ka ng Diyos magpahanggang ngayon. God is the same God in our past time. Parehong Diyos sa ating nakaraan. At ang Diyos na gumagabay sa akin kahit ngayon. Kahit ngayon. Ito ay ang Diyos ng Emmanuel. Ang Diyos ng Emmanuel. Matthew chapter 1. Matthew chapter 1. Mateo chapter 1. Matthew chapter 1 verse 23. Mateo chapter 1 verse 23. Matthew chapter 1 23. So, basahin po natin ng sabay-sabay. Narito, magdadalang tao ang isang berhen at manganganak ng isang lalaki, at ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel, na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Jesus was born, right? Si Jesus ay ipinanganak. Ang pangalang itatawag nila sa kanya ay Emmanuel. Emmanuel. It is another name of Jesus. Right? Ito po yung ibang pangalan ni Jesus. Anong ibig sabihin? Emmanuel. Na ang ibig sabihin ay kasama natin ng Diyos. Kasama natin ng Diyos. Ang Diyos ay ang Diyos ng Emmanuel. Ang Diyos ng Emmanuel. Kailan natin naranasan ang presensya ng Diyos? Presensya ng Diyos. Kailan natin naranasan? Minsan, naranasan natin ang presensya ng Diyos kapag tayo ay nasa matinding takot. Matinding takot. Right? Sa Biblia, nang si Joshua ay nasa matinding takot, ipinaalala sa kanya ng Diyos na kasama niya ang Diyos. After Moses, right, Joshua became the leader of Israel. Pagkatapos ni Moises, si Josue yung naging pinuno ng Israel. But God commanded him to conquer the Canaan.
Pero inutusan siya ng Diyos na sakupin ang lupain ng Kanaan. But at that time, there was a very strong 7 tribes in Canaan. Pero sa panahon yun, merong napakalakas na 7 lipi sa Kanaan. And also he had to lead very stubborn Israelite. At kailangan niyang patnubayan yung mga matitigas na Israelita. That's why Joshua feared that situation. Kaya naman si Josue ay natakot sa sitwasyon. Then God comforted him. Pagkatapos ay inaliw siya ng Diyos. Joshua chapter 1. Josue chapter 1. Joshua chapter 1 verse 9. Josue chapter 1 verse 9. Chapter 1 verse 9. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Hindi ba't inutusan kita? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni manlupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Ikaw ay magpakalakas at magpakatakpang na mabuti. Huwag kang matakot. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay kasama mo saan ka man pumaroon. Tama? Kapag naramdaman mo ang presensya ng Panginoon, nadaing mo ang takot at nakakaroon ka ng malaking lakas at ginhawa sa iyong puso. Right? Buksan mo ang Biblia, Isaiah 41. Isaías chapter 41. Isaiah 41 verse 10. Isaías chapter 41 verse 10. verse 10. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Huwag kang matakot sapagkat ako'y kasama mo. Huwag kang mabalisa sapagkat ako'y Diyos mo. Aking palalakasin ka, o ikaw ay aking tutulungan. Oo, ikaw ay aking haalalayan ng kanang kamay ng aking katuwiran. Huwag kang matakot. Bakit? Sapagkat ako'y kasama mo. Even though when you meet some fearful situation, remind God is with you, right? Kapag ikaw ay humaharap sa mga nakakatakot na sitwasyon, alalahanin mo na kasama mo ang Diyos. Then you can overcome the fear. Pagkatapos mapapagtagumpayan mo yung takot. Halimbawa, kahit na ang mga bata ay nahusay na naglalaro, mahusay. Tinitingnan nila ng minsanan ang kanilang ina. Tama? Nanay? They play well with a friend, right? Naglalaro silang mabuti. But minsan they come to mother, right? Pero minsan pumupunta sila sa nanay. Why they come to mother? Bakit sila pumupunta sa nanay? They check, right? Oh, mother meron o not. Titingnan nila kung nandun pa ba yung nanay nila o wala. When mother is a meron, they play well again. Kapag nandun yung nanay, maglalaro sila ulit. Pareho, bata, the sanggol. Sinisiguro na nasa tabi ng natutulong na sanggol ang kanyang ina. Tinitingnan ng sanggol si nanay at natulog ulit. Tama? Baby sleep, right? Yung sanggol po ay natutulog. Then check whether mother is meron o not. Pagkatapos titingnan niya kung yung nanay niya ay nandyan o When wala. meron, sleep Kapag nandyan, matutulog ulit. Oh, wala. Kapag wala, umiyak. Tama? So, we are same, right? Kaya pareho din po ito sa atin. If we know God is with me, we can overcome the fear. Kapag nalaman natin na ang Diyos ay kasama ko, hindi tayo matatakot.
Sa Biblia, naranasan ni Jacob ang presensya ng Diyos sa unang pagkakataon sa Bethel. Jacob was different from his brother Esau, right? Si Jacob ay naiiba sa kanyang kapatid na si Esau. Esau always play outside. Si Esau ay laging naglalaro sa labas. But Jacob was always with his mother. Pero si Jacob ay laging kasama ng kanyang ina. He didn't suffer a lot of oppression. Hindi siya dumaranas ng maraming kapighatian. He was grown in the bosom of a mother. Siya ay lumaki sa kandungan ng kanyang ina. But he deceived his brother, right? Pero dinaya niya yung kanyang kapatid. That's why he had to run away from his brother. Kaya kailangan niyang umalis palayo sa kanyang Because ina. his brother tried to kill him. Pero yung kanyang kapatid ay sinubukan siyang patayin. That's why Jacob had to run away toward Haran. Kaya si Jacob ay kinailangang lumayo papunta sa Haran. Haran was very far from his place. Yung Haran ay napakalayong lugar mula sa kanyang lugar. 800 kilometer. 800 kilometro. Very far, right? Napakalayo, di ba? He had to go to Haran alone. Pero kinailangan niyang magtungo doon sa Haran ng It's mag-isa. a really fearful situation, right? Ito ay nakakatakot na sitwasyon, di ba? He never experienced this kind of situation Hindi before. niya pa naranasan yung ganitong uri ng sitwasyon noon. But he had to go himself. Pero kinailangan niyang pumunta doon ng mag-isa. Then at that time, he could have met the God of Emmanuel. At sa pagkakataong yun, natagpuan niya yung Diyos ng He Emmanuel. realized God is the God of Emmanuel. Naunawaan niya na yung Diyos ay Diyos na Emmanuel. Buksan mo ang Biblia, Genesis chapter 28. Genesis chapter 28. Genesis verse 28. Verse 10. Genesis chapter 28 verse 10. Verse 10 hanggang 16. Verse 10 hanggang 16. Genesis 28 verse 10 hanggang 16. You read it? Basahin ko po. Umalis si Jacob sa Beerseba at pumunta sa Haran. Dumating siya sa isang lugar at nagpalipas ng magdamag doon sapagkat lumubog na ang araw. Kumuha siya ng isa sa mga bato sa lugar na iyon at inilagay sa kanyang ulunan at nahiga roon upang matulog. Siya ay nanaginip na may isang hagdan na nakalagay sa lupa na ang dulo ay umaabot sa langit at ang mga anghel ng Diyos ay nagmamanhik manaog doon. At ang Panginoon ay tumayo sa tabi niya at nagsabi, Ako ang Panginoon, ang Diyos ni Abraham na iyong ama at ang Diyos ni Isaac. Ang lupang kinahigaan mo ay ibibigay ko sa iyo at sa iyong binhi. Ang iyong binhi ay magiging parang alabok sa lupa at ikaw ay kakalat sa kanluran, silangan, hilaga at sa timog at ang lahat ng angkan sa lupa ay pagpapalain sa pamagitan mo at ng iyong binhi. Alamin mo na ako'y kasama mo at iingatan kita saan ka man pumunta at ibabalik kita sa lupaing ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo. Verse 16, Nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, Tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Naranasan ni Jacob ang pinakamahirap at nakakatakot na panahon ng kanyang buhay. Habang lalakbay ng mag-isa patungong Haran. Gayunpaman dito niya nakilala ang Panginoon na siyang hakdan at maranasan ng presensya ng Panginoon. Right? Verse 15, alamin mo na ako'y kasama mo. Ako'y kasama mo at ingatan kita saan ka man pumunta. At ibabalik kita sa lupain ito sapagkat hindi kita iiwan hanggang hindi ko nagagawa ang ipinangako ko sa iyo.
Yeah. God promised, right? I will be with you. I will be with you. Ako'y magiging kasama mo. Yeah. Then verse 16, nagising si Jacob sa kanyang panaginip at sinabi, tunay na ang Panginoon ay nasa lugar na ito at hindi ko iyon nalalaman. Yeah, in the life of Jacob, it was the first time he really understand the God of Emmanuel. Sa buong buhay ni Jacob, ito yung unang pagkakataon na nalaman niya na ang Diyos ay Emmanuel. When he was in difficult time, he knew, he became know God of Emmanuel. Nung siya ay nasa mahirap na sitwasyon, nalaman niya na ang Diyos ay Diyos ng Emmanuel. When he was in very fearful situation, right? He became know the God of Emmanuel. At nung siya ay nasa nakakatakot na sitwasyon, nalaman niya na ang Diyos ay Diyos ng Emmanuel. Yeah. It's the same in our Christian life. Ito rin po ay pareha sa ating buhay Kristiyano. When we are in difficult situation, it is the time we understand God of Emmanuel. Kapag tayo ay nasa mahirap na sitwasyon, nalalaman natin na ang Diyos ay Emmanuel. Whatever situation we are, God is with us. Anong mga sitwasyon ang meron, ang Diyos ay kasama natin. Kasama rin ng Diyos si Joseph. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. Genesis chapter 39. Verse 20 and 21. Genesis chapter 39, 20 and 21. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Kinuha si Jose ng kanyang Panginoon at inilagay sa bilangguan, sa lugar na pinagkukulungan ng mga bilanggo ng hari. Subalit kasama ni Jose ang Panginoon at nagpakita sa kanya ng tapat na pag-ibig at pinagkalooban siya ng biyaya sa paningin ng bantay sa bilangguan. Bagamat si Joseph ay nasa bilangguan, right? Namuhay siya sa presensya ng Diyos at patuloy na tumanggap ng biyaya ng Diyos. Joseph also, when he was in the prison, he experienced the God of Emmanuel. Si Jose rin, nung siya ay nasa bilangguan, naranasan niya yung Diyos na Emmanuel. Inihambing Diyos sa araw. Sa Biblia, tama? Awit 19. Mga awit chapter 19. Awit chapter 19, verse 5 and 6. Awit chapter 19, verse 5 at 6. Awit is the easiest book we can find. Yung awit po ay aklat na mahanap natin. If your Bible center, open center, there is a awit. Kapag bubuksan niyo yung Biblia sa gitna, meron pong awit. Gitna, open. Buksan, gitna. Mayroon awit. Anyway, basahin po natin ng sabay-sabay. Na dumarating na gaya ng kasintahang lalaki na papalabas sa kanyang silid at nagagalak gaya ng malakas na tao na tumatakbo sa takbuhan. Ang kanyang pagsikat ay mula sa dulo ng mga langit at sa mga dulo niyon ay ang kanyang pagligid at walang bagay na nakukubli sa kanyang init. Here sun, right? Means Diyos, ang Diyos. Dito po yung araw ay Diyos. Kung paano ang araw ay laging sumusunod sa atin, saan man tayo magpunta? Tama po ba? You go to province, you can see same sun, right? Pag pumunta ka sa probinsya, makikita mo yung parehong araw. Tama po ba? Tama? Yes. If you go to abroad, different sun? Pag pumunta ka ng abroad, may ibang araw ba? Or same sun? O parehong araw? Same sun, right?
Wherever you go, you can see same sun, right? Saan ka man pumunta, makikita mo yung parehong araw. Yeah. Kasama natin ang Diyos, saan man tayo magpunta. Saan man tayo magpunta. Yeah. Pareho. Yeah. At ang araw ay palaging nagdadala ng init. Tama? Yeah. Nang init ang puso natin kapag nalaman natin ang presensya ng Panginoon. Nagdudulot ito ng malaking kaaliwan sa ating mga puso. Tama? Yeah. So, when you have a difficulty, oppression, Kaya sa tuwing meron kang kahirapan, kapighatian, look at sun. tumingin ka sa araw. Of course, you shouldn't see the sun directly your eyes. Siyempre, hindi mo makikita ng direkta yung araw. Your eye will be damaged. Masisira yung mata mo. But you can indirectly see the sun, right? Pero pwede kang tumingin sa araw ng hindi. God is always with us. Ang Diyos ay laging kasama natin. Ang Diyos ng Emmanuel. Don't forget. So ngayon, right? Ngayon, we need to know God of Emmanuel. At ang Diyos na kagabay sa akin sa hinaharap. Tama? Ito ay ang Diyos ng Yahweh Ire. You need to understand ano ang Yahweh Ire. Kailangan po ninyong malaman kung ano yung Yahweh Yire. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22. Genesis chapter 22, verse 14. Genesis chapter 22, verse 14. 22, verse 14. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahweh Yire. Kaya't sinasabi hanggang sa araw na ito, sa bundok ng Panginoon ito ay ipagkakaloob. Kaya tinawag ni Abraham ang lugar na iyon, Yahweh Ire. Upang subukin si Abraham, inutusan siya ng Diyos na ialay si Isaac bilang handog na sunod-sunod. We know, right? Abraham got Isaac when he was 100 years old. Nalaman po natin, di ba? Si Abraham ay naging anak si Isaac nung siya ay 100 taong gulang. But God commanded him, offer your son Isaac as a burnt offering. Pero inutusan siya ng Diyos, ihandog mo ang iyong anak bilang handog na sinusunog. Noong panahon niyon, hinarap ni Abraham ang pinakamalaking krisis sa kanyang buhay. Right? Gayunpaman sa pamamagitan ng pananampalataya, inialay ni Abraham si Isaac bilang isang handog ng sinusunog. Noong panahon niyon, naghanda ang Diyos ng isang tupa bilang kahalili ni Isaac. Ipinakikita nito na ang Diyos ay ang Diyos na Yahweh Ire. So, the meaning of Yahweh Ire, God prepares. Kaya ang ibig sabihin ng Yahweh Yire, Diyos ang naghanda. God prepare. God is the one who always prepare. Yung Diyos ang palaging naghahanda. Ang mga tao sa mundo ay nahihirapan sa mga alalahanin tungkol sa hinaharap. Tama? Ngunit ang mga Kristiyanong naniniwala kay Yahweh Ire ay maaaring makatakas sa pag-alala tungkol sa hinaharap.
So as a Christian, right, we can overcome many concerns for the future. Kaya bilang Kristiyano, magagawa natin mapagtagumpayan yung mga alalahanin If sa hinaharap. we really understand Yahweh ire, we don't have a concern for the future. Bago natin makilala si Yahweh Ire, wala tayong alalahanin sa hinaharap. Ang Diyos ang may pananagutan sa ating hinaharap. Inihanda niya ang lahat ng kailangan natin sa hinaharap. Tama. Inihanda ng Diyos si Jesus para sa ating mga kasalanan. Tama po ba? Inihanda ng Diyos ang mga hayop upang takpan ang kahihiyan nina Adan at Eva. Inihanda ng Diyos si Aaron na pumalit kay Moises. Inihanda ng Diyos ang isang asno para sa pagpasok ni Jesus sa Jerusalem. Inihanda ng Diyos si Esther ng maga upang iligtas ang mga Hudyo. Buksan mo ang Biblia, Esther chapter 4. Esther chapter 4. Esther chapter 4, verse 14. Esther chapter 4, verse 14. Esther chapter 4, verse 14. Okay, basahin po natin ng sabay-sabay. Ngayon, sapagkat kami... Esther. Sorry po. Esther chapter 4, verse 14. 3:2-1. Sapagkat kung ikaw ay tatahimik sa panahong ito, ang tulong at kaligtasan ay babangon para sa mga Hudyo mula sa ibang lugar. Ngunit ikaw at ang sambahayan ng iyong ninuno ay mapapahamak. At sinong nakakaalam na kung kaya ka na nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. Kaya. In this time, right, Israel, they were in danger of death by the Haman. Sa panahong ito, yung mga Israelita ay nasa panganib ng kamatayan kay Haman. But at that time, Esther was the king. Pero sa panahong ito, si Esther yung hari. That's why she was the only one who can save Israel. Kaya siya lamang yung tanging makapagligtas sa mga Israel. Then Mordecai said to Esther like this. At sinabi ni Mordecai kay Esther yung ganito. Sinabi niya, sinong nakakaalam na kung kaya ka nakarating sa kaharian ay dahil sa pagkakataong ganito. Kung si Esther ay hindi naging reyna, ang mga Hudyo ay walang pagkakataong maligtas. God prepared her to save Israel. Inihanda siya ng Diyos para iligtas yung mga Israelita. God made her as a king of Persia. Ginawa siyang reyna ng Persya. Minsan, ang Diyos ay naghanda ng lupa para sa pagtatayo ng church building, right? We have a church building here, right? Meron tayo ditong church building, di ba? Long time ago, we can build this church building. Matagal ng panahon nung itayo yung building na ito. Sa Osorio, right? God prepared this place. Inihanda ng Diyos ang lugar na ito. That's why we have this church building, right? Kaya naman meron tayong ganitong church building. So through this church building, we can save many souls in this place. Kaya sa pamagitan ng church building na ito, nagawa natin makapagligtas ng maraming ligaw na kaluluwa sa lugar na ito. Also, right? You also could be saved, right? Kayo din po ay naligtas, di ba? God prepared it. Diyos ang naghanda.
minsan kapag kailangan ng mga special na kasanayan sa church, may mga kapatid na naghanda ng maaga para dito. May kapatid, right? By the kasanasan, special kasanayan. Yeah. 하림바와 the choir, right? They have a special talent singing, right? Halimbawa yung mga choir, meron silang espesyal na talento yung pagkanta. That's why every week they sing a beautiful song, right? Kaya linggo-linggo, sila ay kumakanta ng magandang awitin. Yeah, God prepare them. Inihanda sila ng Diyos. Yeah. Or some brethren have the special talent, drawing, right? O yung ibang mga kapatid may special na talento sa pagdrawing. So, right, we drawing the word, right? Kaya nagdo-drawing sa pader. Yeah, can use them. Ginagamit sila ng God Diyos. prepare them. Inihahanda sila ng Diyos. Some brethren, some sister good at cooking, right? Yung ibang sister, magaling sa pagluluto. Yeah, they are used by God in church preciously, right? Ginagamit silang mahalaga ng Diyos sa loob ng church. Yeah, God prepared also, right? Diyos din ang naghanda. Yeah, ang Diyos ang siyang naghanda ng lahat sa ating buhay pananampalataya. Yeah. At minsan may inihanda na ang Diyos para ituro sa atin. Halimbawa sa Biblia, para tuluan ng suwail na si Jonas. Naghanda ang Diyos ng malaking isda at ng isang halaman at ng isang uot at ng mainin na hangin silangan. God prepared many things to teach Jonas. Naghanda ang Diyos sa maraming bagay para Right? ihanda si Jonas. Let's open Jonah chapter 1. Jonas chapter 1. Jonah chapter 1 verse 17. Jonas chapter 1 verse 17. Okay, Jonah. Okay. Basahin po natin ng sabay-sabay. At naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda upang lunukin si Jonas. At si Jonas ay nasa tiyan ng isda sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Naghanda ang Panginoon ng isang malaking isda, bakit? Upang lunukin si Jonas. upang lunukin si Jonas. Jonah didn't obey to God, right? Si Jonas ay hindi sumunod sa Diyos. He ran away. Tumakbo siya palayo. He didn't go to Nineveh. Hindi siya pumunta sa Nineveh. That's why God prepared big fish, great fish. Kaya naman naghanda ang Diyos ng malaking isda. To correct him, right? Para turuan siya. And also, Jonah chapter 4, verse 6. Jonas chapter 4 verse 6. 6 hanggang 8. 6 hanggang 8. Also, okay, basahin po natin ng sabay-sabay. At naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman at pinataas sa itaas ni Jonas upang maging lilim sa kanyang ulo upang iligtas siya sa kanyang masamang kalagayan. Sa gayoy tuwang-tuwa si Jonas dahil sa halaman. Ngunit kinaumagahan ng sumunod na araw, naghanda ang Diyos ng isang uod na siyang sumira sa halaman, kaya't natuyo ito. Nang sumikat ang araw, naghanda ang Diyos ng mainit na hanging silangan at sinikatan ng araw ang ulo ni Jonas, kaya't siya'y nahilo at hiniling sa buong kaluluwa niya na siya'y mamatay. Sinabi niya, mabuti pa sa akin ang mamatay kaysa mabuhay. God wanted to correct disobedience of Jonah. Gustong turuan ng Diyos si Jonas sa kanyang pagsuway. But he didn't repent, right? Pero hindi siya nagsisi. That's why God
had to prepare more things, many things. Kaya kinailangan maghanda ng Diyos ng maraming bagay. So verse 6, right? Naghanda ang Panginoong Diyos ng isang halaman. At verse 7, naghanda ang Diyos ng isang uot. At verse 7, naghanda ang Diyos ng mainin na hangin silangan. But Jonah, right, continuously complained to God. Pero si Jonas ay patuloy na nagreklamo sa Diyos. Anyway, God is the one who prepared. Gayunpaman, ang Diyos ay siyang naghahanda. Even God prepared very small thing to teach us. Maging maliit na bagay inihahanda ng Diyos para turuan tayo. If you continue this way to God, maybe God will prepare something to correct you. Kaya kung patuloy kayong susuway sa Diyos, marahil maghahanda yung Diyos ng bagay para That's turuan why ka. you do better obey to God as soon as possible. Kaya mas mabuting sumunod sa Diyos sa lalong madaling panahon. At minsan inihahanda ng Diyos ang pagdurusa para sanayin ako. Para sanayin ako. Awit 66. Awit 66. Awit chapter 66. Verse 10. Verse 10 hanggang 12. Verse 10 hanggang 12. Chapter 66 verse 10 hanggang 12. 10 hanggang 12. Basahin po natin ng sabay-sabay. Sapagkat ikaw, O Diyos, ang sumubok sa amin. Sinubok mo kami na gaya ng pagsubok sa pilak. Iyong nilagay kami sa lambat. Nilagyan mo ng malupit na pasan ng aming mga balikat. Hinayaan mo sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Kami ay dumaan sa apoy at sa tubig. At dinala mo kami sa kasaganaan. Diyos ang sumubok sa amin. Sumubok mo kami sa gaya ng pagsubok sa pilak. Verse 11, iyong inilagay kami sa lambat. God prepared the net to train us. Naghanda yung Diyos ng lambat para sanayin tayo. Nilagayan mo ng malupit na pasan ang aming mga balikat. God prepared the many operation to train us. Naghanda yung Diyos ng maraming kapigatian para sanayin tayo. Hinayaan mong sakyan ng mga tao ang aming mga ulo. Sometimes God prepares somebody to train you. Minsan, pinapahintulutan ng Diyos yung ibang tao para sanayin ka. Sometimes, right? Some people persecute you, right? Minsan, di ba? Inuusig ka ng ibang tao. Some people despise you. Hinahama ka ng ibang tao. God prepared them to train you, right? Inihanda sila ng Diyos para sanayin ka. Kami ay lumaan sa apoy at sa tubig. Apoy at sa tubig. Apoy tubig. It's also many kind of operation in our life. Meron ding maraming kapigatian sa ating buhay. God prepare many things to train us, right? Inihanda ng Diyos ang maraming bagay para sanayin tayo. Sa gitna ng kahirapan sa ekonomiya, tiyak na makakaroon ng paraan ng pagtakas na inihanda ng Diyos ni Jehovah ire, Yahweh ire. So if you are in a difficult situation financially, you have to expect Yahweh ire. Kaya kung ikaw ay nasa mahirap na sitwasyon, dapat mong asahan ang Yahweh Ire. God will make way. Diyos yung gagawa ng paraan. Inihanda ng Diyos ang Elim pagkatapos ng Mara. Right? After Israelite escaped from Egypt, they entered the wilderness. Pagkatapos tumakas ng mga Israelita sa Ehipto, sila ay pumasok sa ilang. In the wilderness, they had a great difficulty to find the water. Sa ilang ay meron silang matinding hirap para humanap ng tubig. But they arrived at one place, they finally found the water. Pero pumunta sila sa isang lugar at nakatagpo ng tubig. The place Mara. Yung lugar ay Mara. But
the problem, the water in Mara was bitter, so bitter. Pero ang problema yung tubig sa Mara ay napakapait. That's why they complain. Kaya naman nagreklamo sila. Right? Exodus, buksan mo ang Biblia, Exodus chapter 15. Exodus chapter 15. Exodus chapter 15, verse 22 hanggang 24. Exodus chapter 15 verse 22 hanggang 24. Okay, 22 hanggang 23, 24, basahin po natin ng sabay-sabay. Patuloy na pinangunahan ni Moises ang Israel mula sa dagat na pula, at sila'y lumabas sa ilang ng Shur. Sila'y lumakad ng 3 araw sa ilang at hindi nakatagpo ng tubig. Nang sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara, sapagkat ito ay mapait, kaya tinawag itong Mara. Nagreklamo ang bayan kay Moises na sinasabi, anong aming iinumin? Yeah. 23 says, right? Sila'y dumating sa Mara, hindi nila mainom ang tubig sa Mara, sapagkat ito ay mapait. Kaya 24, nagreklamo ang bayan kay Moses na sinasabi, anong aming inumin? Yeah. Bakit nagreklamo sila? Yeah. Ito ay dahil hindi nila alam ng Elim na lilitaw mamaya. Verse 27, chapter 15, verse 27. Also, basahin po natin ng sabay-sabay. Sila'y dumating sa Elim kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma, at sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. Sa Elim, sila'y dumating sa Elim, right? Kung saan mayroong 12 bukal ng tubig at 70 puno ng palma. Sila'y humimpil doon sa tabi ng tubig. It's oasis. You know, oasis sa desert. Oasis. Ito yung oasis. A lot of water they found. Natagpuan nila yung napakaraming tubig. God led the Israelites first, Mara, right? Pinatubayan sila ng Diyos una sa Mara. But why God led them to Mara? Pero bakit sila pinatubayan ng Diyos sa Mara? They arrived at Mara first, right? Una po sa Mara. But not so far from here, Elim. Pero hindi kalayuan, Elim. Why God led the Israelites to Mara? Bakit pinatubayan ng Diyos yung mga Israelita sa Because Mara? to reach the Elim, they have to pass through Mara. Dahil para makapunta sa Elim, kailangan lang dumaan sa Mara. God wanted to lead the Israelites to Elim, right? Nais ng Diyos patnubayan yung Israel sa Elim. But to reach the Elim, they have to pass through Mara. Pero bago makapunta sa Elim, kailangan lang dumaan sa Mara. God prepared Elim for Israelites. Inihanda ng Diyos yung Elim para sa Israelita. But they are here. Pero sila ay nandito. Water is very bitter. Yung tubig ay mapait. They complain. Sila ay nagreklamo. Maybe God prepared also Elim for you. Marahil, inihanda rin ng Diyos yung Elim para sa iyo. But to reach the Elim, you also need to pass through Mara. Pero para makapunta sa Elim, kailangan mo ring dumaan sa Mara. Maybe now you are in Mara. Marahil ngayon, ikaw ay nasa Mara. You have many problem, difficulties. Marami Right? kang problema, kahirapan. You want to complain? Nais mong magreklamo. Don't complain. Huwag kang magreklamo. God prepared the Elim. Inihanda ng Diyos ang Elim. Don't be like Israelite, right? Huwag kayong maging tulad ng Israelita. So, God prepared the Elim in our Christian life. Inihanda ng Diyos yung Elim para sa ating buhay Kristiyano. We have a song. We have the praise song, right? Meron tayong awit papuri. Maybe you know this song. God will make a way. God will make a way. You are in difficult situation. Don't worry. Kayo nasa mahirap na sitwasyon, huwag kang mag-alala. God will make a way. Diyos yung gagawa ng paraan. Let me sing so shortly.
Kakantahin ko po ng maikli. God will make a way where there seems to be no way. He walks in ways we cannot see. Sorry. hanggang dito. I will lead the remaining. He will make a way for me. He will make a way for me. He will be my guide. Hold me closely to His side with love and strength for each new day. He will make a way. He will make a way, right? God will make a way. Diyos yung gagawa ng paraan. He always prepare elim for us. Lagi niyang inihahanda yung elim para sa atin. So even though you have a lot of oppression problem, don't be discouraged. Kaya kahit na marami kang problema at kapigatian, huwag kang mapanghinaan ng We loob. have ang Diyos ng Yahweh Ire, right? Yahweh Ire. He prepared. Siya yung naghanda. Especially inihanda ng Diyos ang walang hanggang langit para sa kanyang mga naligtas na anak. Tama? It's really amazing. Ito ay talagang kamangha-mangha. God prepared for us eternal heaven. Inihanda ng Diyos para sa atin yung walang hanggang langit. How amazing it is. Gaano ito kamangha-mangha. We can go to eternal heaven soon, right? Balang araw pupunta tayo sa walang hanggang langit. Yahweh Ire. 1 Corinthians chapter 2. Unang Korinto chapter 2. Chapter 2 verse 9. Unang Korinto chapter 2 verse 9. Chapter 2 verse 9. Also basahin po natin ng sabay-sabay. Subalit kagaya ng nasusulat, ang mga bagay na hindi nakita ng mata at hindi narinig ng tenga at hindi pumasok sa puso ng tao ay ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nagmamahal sa Kanya. Ang mga bagay na inihanda ng Diyos para sa kanila na nang mamahal sa Kanya. Gaano kaganda na inihanda ng Diyos ang isang lugar para sa kanyang mga anak na manirahan magpakailanman. Right? Magpakailanman. Even we live temporarily this world, God made a many beautiful place here, right? Kahit na namuhay tayo ng panandalian sa lugar na ito, ang Diyos ay naghanda ng maraming magandang bagay. We live in this world temporarily, right? Namuhay tayo sa mundong ito ng panandalian. We cannot imagine how beautiful heaven is. Hindi natin lubos maisip kung gaano kaganda yung langit. It's an eternal place. Ito ay walang hanggang lugar. Maybe He prepared eternal heaven so beautiful. Marahil inihanda niya yung walang hanggang langit na napakaganda. Ang Diyos ay Diyos ng Yahweh Ire. So don't worry for the future. Kaya huwag kayong mag-alala sa hinaharap. So God is always the same. Diyos ay laging parehas. Past time, we need to know God of Ebenezer. Sa nakaraan, kailangan at malaman yung Diyos ng Ebenezer. God helped us until now, right? Yung tulungan tayo ng Diyos magpahanggang ngayon. And now, we can remind the God of Emmanuel. At maalala natin yung Diyos ng Emmanuel. God is always with us, right? Ang Diyos ay lagi nating kasama. And in the future, at sa we hinaharap, can remind the God of Yahweh Ire. Ang Diyos ng Yahweh Ire. Okay, manalangin po tayo. Mahal naming Ama na mabagin at magpapala. Salamat po sa pagligtas sa amin mula sa kasalanan at pagkawasak. Salamat po sa pagbigay mo sa amin ng dakilang pagkakataon na magadalang salita ng Diyos. Salamat po pagpapaunawa ang kalooban ng Diyos sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hiniling po namin na sundin namin ang salitang natutunan namin ngayon. Pakiusap, panatilihin at gabayan kami hanggang sa muling dumating ang Panginoon. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen.